So yun, magandang araw sa inyong lahat dyan mga sir at sa mga boss natin dyan, no? Na syempre andito pa rin. So welcome sa ating YouTube channel mga sir. So ngayong araw ay ipakita ko sa inyo yung battery health natin, no? Kung gaano ba siya kabilis bumaba. Nasa 87% na lang po yung ating battery health sa ngayon. So nabili natin to mga sir ng November 20, 2024. So ngayon naman ay August 2025. So nasa mga ano pa siya, 9 months. So ngayon pakita ko sa inyo yung battery health ng ating iPhone 11. So meron akong ginawa dito mga sir na mga screenshot, no? Kasi araw-araw natin tinitingnan yung ating battery health, no? Chine-check natin araw-araw kung gaano siya kabilis o gaano siya katagal magbaba yung ating battery health. Pagbili ko pa lang nito mga sir, yan, wala pa siyang 1 month, December 18, 2024. So nasa mga 99% na lang siya. So ganun kabilis bumaba si iPhone 11. So next natin mga sir, hanapin lang natin dito. Yan, last March 8. Yan, March 8. So na-check natin ito ng alas 4 ng madaling araw. So nasa mga dito siya nag 98%, no? Tapos ayan, March 26 mga sir. Ayan, March 26, 97%. Dito kasi naglalaro pa tayo ng Mobile Legend, no? Palagi natin nilaruan yung ating cellphone, no? Kasi maganda din naman laruan. Napaka-smooth, no? So yung natin, ito siguro yung dahilan kung bakit bilis niyang bumaba. So 97% siya March 26. So tapos yun, April 6 naman mga sir, ito ay April 6, siya 96% na lang. Yun, ganun ka bilis bumaba yung ating battery health, no? Tapos April 7, 95% na lang. Yan, dito mga sir, inan-install na natin yung ating laro, no? Hindi na natin nilaruan to. Medyo sumakit na rin yung mata natin dito, no? May diferensya po kasi tayo sa mata. So yun, April 11, 95% na lang siya mga sir. Tapos so June 7 naman mga sir, 94%. June 7, 7:40 PM, chinek natin yung battery health, 94% siya. June 11, 92% na lang. Ayan, ganun kabilis siya baba yung ating battery health ng ating iPhone 11. So June 15, tingnan nyo, June 11, 93%, tapos June 15, nasa 92% na lang siya. So dito, medyo feel na natin yung mabilis siyang uminit. Tapos ito naman yung June 30, no? Grabe yung June, nasa mga 3% yung bawas natin sa June, no? So yun, 91% siya nung June. Tapos July 8, 90% na lang. Yun, 90%. Sobrang ito, mabilis na siya malubat. So feel ko talaga yung init. Sobrang, kapag nanonood tayo ng YouTube, no? Dito sa July 8 na to, wala na tayong laro, no? July 8, wala na tayong laro. Tapos na lang, social media, tapos pahinaan na lang yung speaker, low brightness na lang, no? Kasi para makatipid tayo sa ating battery. Tapos ito, July 21, 89% na lang siya. So yun, first time ko kasing mag iOS na lumang version, no? So para sa akin hindi ito normal, no? 89%, imagine July, no? Mga ilang months pa lang natin ginagamit. So ito ay July 27, 88%, no? 88% July 27, ganun siya kabilis. So kung nagtatanong kayo kung okay pa ba bumili ng iPhone 11 sa taong ito, para sa akin, kung hindi ka maarte, no? Kung hindi ka maarte, okay pa. Kasi isa sa mga nagustuhan ko talaga dito mga sir sa iPhone 11, camera at saka siyempre mura na din yung iPhone 11 ngayon. Iwan ko lang kung mayroon pa bang brand new. Ito yung pinaka last natin mga sir, July 31, 87% na lang siya. So July 31,
So ngayon ay August, tingnan natin, August 22, wala pa siyang bawas, nasa 87% na lang siya. Sana ganito na lang palagi, 87%. Yan yung ano natin, battery health. Yan, tingnan natin dito sa settings, no? Battery. So ngayon po ay August na, nasa 87%. Medyo mabilis bumaba yung battery health. So yung yung kapatid ng partner ko, meron siyang iPhone XR, at yung iPhone XR niya ay nasa mga 4 to 5 years na, yung malapit na mag 5 years yung iPhone XR niya. Yung battery health nasa 84%. So nagtaka ako dito sa iPhone 11 kung bakit sobrang bilis bumaba yung battery health, no? So isa siguro sa mga dahilan dito, mga sir, yung battery ay luma, no? Kasi nabili natin ito ng brand new, siguro mga ginawa to, hindi natin alam, no? So lumabas kasi yung iPhone 11 2019 ba? Parang ganun, 2019. Tapos hindi pa naman siya masyadong laos, no? Kahit yung mga iPhone XR, iPhone X, okay pa rin gamitin sa ngayon. Maganda yung camera, at saka syempre budget friendly na rin. So siguro yung battery nito luma na, 2025 na ngayon malapit na nga mag 2026. Meron din kasi akong nabasa doon sa mga TikTok, yung mga comments nila doon, no? Na syempre 3 months pa, tapos yung battery health nasa mga na daw 70 plus, no? Pag 70 plus siguro, iwan ko kung kailangan na ba talagang palitan, no? O hindi. So para sa akin, mga sir, si iPhone 11 okay siya sa mga budget friendly, no? Sa mga medyo tipid sa budget, okay na tong iPhone 11. Pero kung medyo maarte ka, hanap ka ng mas mataas pa dito, siguro mas maganda si 13, no? Lahat naman ng cellphone, mga sir, may kahinaan. Siyempre bago tayo bumili, pag-aralan muna natin kung okay ba, no? Pag-aralan natin, manood tayo ng mga video, mga review dyan, no? Kung okay pa ba yung iPhone 11 gamitin sa taong 2025 to 26. So advice lang, mga sir, siguro pag ganito, na lang, kailangan mag-ipon na tayo ng pakunti-kunti araw-araw, no? Para meron tayong pang palit ng battery. So kahit na bumaba naman yung battery health, mga sir, walang problema yan, kasi hindi naman hindi naman mahirap palitan, no? Pwede na nga i-DIY yan Bili ka lang ng bagong battery, tapos ikaw na magpalit. Pero pag hindi kaya, pwede mo naman ipalibor, no? Battery health 87%, 9 months, no? Okay na siguro. So kung naka-iPhone kayo dyan, mga sir, comment daw kayo sa baba kung ilang percent na lang ba yung battery health ninyo. So hanggang dito na lang, mga sir. Maraming salamat sa inyong panonood kung umabot ka lang dito, no? So babush.